November 26 ay dinaanan natin ang Cannon Road patungo ng Baguio. Nadaanan natin ang ilang bahagi nito na nagkaroon ng pinsala dulot ng mga bagyong dumaan dito sa Luzon. Nadaanan din natin ang mga ilang istruktura na ginagawa na nagdudulot ng napakahabang trapiko patungo at palabas ng Baguio City. Halina at samahan niyo ako sa biyaheng ito. Let's G! Alright guys, what's up? Good morning mga kabolay. So ito yung first ever expressway natin. Gamit natin Rebel 500 no, ng Honda. And pupunta tayo ngayon ng Baguio. Technically pupunta tayo ng La Union, pero pupunta muna tayo ng Baguio. Tapos magla-lunch lang tayo doon. And then baba tayo ng La Union. So samahan nyo ako sa first experience ride dito sa NLEX no. NLEX, a first experience dahil first time kong nakamotor dumaan dito, dito sa expressway. So ayun, bawal maging kamote rito kasi mabibilis yung mga sasakyan no. Samahan nyo ako, let's go. Alright, so let's go. Ang bigat ng dala ko guys. 9.5 kilograms mga kabalay. Itong ating dala na bag. Yeah. Bigat. So tara na siguro. Yung mga kasama ko malayo pa sila, nasa skyway pa lang. Lord, gabayan mo kami, gabayan mo ako. So ito yung kauna-unahang labas ko dito sa expressway gamit ay motor. Kasi palagi naman tayo nag-expressway pero gamit sasakyan no. So ito yung first experience natin na bumakbak dito sa expressway. So mauuna na ako kasi nakasasakyan yung mga yon. Tayo lang yung nakamotor. So technically mga kaibigan, pupunta kami ng La Union ngayon. Team building, pero ayan, sisingit natin yung magpo-vlog tayo no. Aakyat muna ako ng Baguio. Tapos saka tayo bababa ng La Union. Sana hindi umuulan dun sa dulo, kundi yari tayo. Umalis tayo ng Petron 8, aabutin tayo ng 7 hours kasi nagpa-vlog tayo pero mabilis lang dapat to. Eh sa mga nagbi-big bike dyan, hindi ko sure kung ano yung pinaka-ideal gear kapag ka nagka-cruise control. Nagko-cruise ka ng 100 no. Kung gusto mo ba i-maintain yung takbo mo, anong ideal gear para sa inyo? Ako kasi ngayon nasa 4, pero pinaglalaro ko siya ng 4 and 5. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Nandito pa lang tayo sa may NLEX. Nakakantok pala magmotor dito. Walang ya. Tapos yung takbo natin 99. Baka kasi mahuli tayo kapag nag-overspeed tayo rito no. So tamang chill lang. Exit na tayo ng Esitex. Let's go. So ang gusto din na natin, nangangalahati na, wala pa tayo sa kalahati. Ay nako.
Bale, sa La Union na tayo lalabas sa may circle, and then magke-Cannon Road tayo going to Baguio para mag lunch. And then after nun, end natin yung video. Sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe mga kaibigan, please like, comment, and subscribe. And like and follow and share naman sa Facebook, no? So sa sitting position nitong motor, medyo syempre hindi tayo sanay, nangangawit ako. Although relax naman yung upo natin, kasi yung upuan niya kasi pagdating dito sa may tangke, manipis na. So tama nga yung sabi ng owner, si Boss B-Boy, nakakangawit siya kapag medyo malayo-layo na yung tinatakbo mo. Handlebar naman, na-relax din yung motor. Pero sabi ko nga, hindi tayo sanay dito sa motor na to, kaya nangangawit tayo. Alright. Si Tex nagpahinga yung naka-big bike kanina. Hinahabol ko yun, hindi ko mahabol-habol kanina, walang ya. Ayun o, tutulin ang mga sasakyan, kaya nakakatakot magtambay dito. Although hindi naman talaga dapat kasi pinagtatambayan yan. Ang dami lang talaga mga siraulong mga sasakyan na tinatambayan nila to. Fast lane kasi yan eh, diba? Hindi nyo ba naisip yun? Charot. Sabagay, yung iba naman kasi talaga na-fixer lang din. Di naman sa pag-ano karamihan mayaman nakakapag-fixer kasi syempre may pera sila eh. Alright, so kakapahinga ko lang. Ang gara ng susihan niya nandito. Karino kasi nandiyan dyan sa harapan. Ang bagal ko, no? Hirap kasi magmabilis pagka hindi mo kabisado yung motor. Ang isa pa sa nagiging problem ko dito, yung wind noise. Naririnig nyo naman, no? Sobrang lakas. So kung mamabilis pa ako, mas lalong malakas yung wind noise. So nag-stick na lang ako sa 90-100. Although pwede pa naman mag 100, 5-110, pero masakit sa tenga. Tarlac City, CCLX, T-Flex 2 kilometers. Kaso kailangan kong tumigil dito. Tatanungin natin kung may auto sweep ba dun, kasi alam ko dalawa pa rin to eh. Baka mayari tayo. Kailangan natin magtanong, kasi ang naka-install dito sa motor na to is RFID lang, easy trip. So anino kaya tayo pwede magtanong dito sa harapan? Dapat kasi pag-isahin na lang nila para isang loadan ba, di ba? Madam, may auto sweep. Yeah, I don't really know anymore how to feel something. Auto sweep. Yari, tama nga. Yari tayo. So magpapa-install nga tayo doon, men. So T-Flex na to mga kaibigan, at yari tayo dito. Eto yung sinasabi ko kanina, may ETC dito, which is auto sweep. So kailangan natin magpa-install, kasi kung hindi tayo makakapasok. Loading installation here. Papa-install lang po. Thank you. Yan, so papa-install tayo ngayon ng auto sweep. Mayroon pa tayong ilang oras para bumiyahe, kasi yung nakakabit dito easy trip lang. So pinakabitan na natin ng auto sweep. Okay, let's go. Thank you Lord for the safe trip. Teka nga, suot ko nga yung aking yung aking salamin, kasi sobrang init na. Pag eto hindi binasa, ewan ko lang. Pag eto talaga hindi binasa, ewan ko na lang. Although meron kasi, alam ko pagka sa kanila real time eh. Fast through lang pala to.
Kala ko meron sa dulo pa. Ito yung mga nakakakaba kapag ka nawala na yung isang to. Tapos nalilito ko sa expressway, puta, layo ng tutulakin mo. Kambing dito. La, paano nakapasok ang kambing doon? Paano pag tumawid yun? Gagi, yari talaga pag tumawid doon, tapos mabilis-bilis ka. Mapasasakyan. Malapit na tayo mag-exit sa season. Woo! Grabe, nakakaumay mag-expressway. Dulo na to. Grabe. Parang umalis ata ako pumasok ako ng expressway ng mga bandang alas 8 na, kung di ako nagkakamali. Parang 8 na, ganun. Tapos ang oras natin ay mag-11, 10:46. Grabe, nakakantok yung rides na ganun. Puro straight lang. Mas nakaka-enjoy pa rin yung twisties. At least yun, pag inantok ka, diba, laro ka konti. Naka-exit din. Woo! Let's go Baguio, let's go. So saktong-sakto lang yung lunch ko. Sa Baguio talaga ako magla-lunch. Rotunda ahead. Yan o. Pahinga muna tayo saglit. Sobrang pagod ko na. So doon yung papunta ng Marcos Highway. Tapos dito naman yung pakumpuntang Cannon Road. So sa Cannon Road kasi tayo dadaan. Alam ko parang bukas na siya kapag motor ang gamit mo eh. Alright, so may mga dumadaan na. Bukas na siguro talaga siya sa public. Kasi nung mga nakaraan, sarado to dahil sa landslide. Alright, may tindahan dito. Welcome to Benguet Province. So pag enter natin dyan, Benguet Province na. Pero bago ang lahat, pahinga muna tayo. Kasi sobrang napagod talaga ako sa kakabakbak. Alright, yeah. Ito yung motor na gamit natin, oh. Sarap. Rebel 500. Tapos ang bigat ng gamit ko, 9.5 kg. Inom muna tayo rito. Alright, ang kakatapos lang natin kumain dito sa Igorot Eatery kay ate. Dito yan sa mismong arc ng Welcome to Benguet Province, no. Sakit na tayo ng Baguio. Daan natin dito sa Cannon Road. Ang bigat ng bag ko talaga. Yeah. Sana hindi umaambon or umuulan dito sa Baguio. At para ma-enjoy naman natin yung view. Tara na. Ang oras natin 11:11. No? Kasi bababa pa tayo ng La Union mamaya. So bali ang ginawa ko lang, umikot lang. Alright, lobat na ba ako? So pag namatay ito, palitan na lang natin baterya. Tara. Alright, welcome to Benguet.
Sarap magmotor talaga. Auto checkpoint. Hindi one way dahil landslide. Bale, nakakatakot pa rin magmabilis dito sa Cannon Road kasi maraming mga graba sa daan, o kaya naman yung mga biglaang putik, no? Ayan, no, katulad niya, no, na bumabagsak dito. So hindi pa rin siya ganun kalinis. May mga ilan-ilan na madumi. Uy, ay ganda, oh. Sheesh. Kaya talaga magdadahan-dahan ka lang dito kasi hindi atin tong motor, diba, pinahiram lang sa atin. Kailangan natin ingatan ng maayos. Grabe, ang ganda rito. Nararamdaman ko na yung lamig. Wala pa tayo sa mismong pero Benguet na kasi ito eh. Malamig na talaga dito. Wow. Tignan nyo naman yan, no? Merong waterfalls. Basa tayo dito. Ay! Basa tayo. Wala tayong may hintuan dito. Gusto ko magpalipan ng drone. Yan, mga tulad nyo, no? Pag mabilis ka, sisemplang ka nyan. Oh my god. Dito sa kasi nakakatakot, baka biglang maguho. Dito, tara. Silipin nga natin dito. Wow. Sige na nga, tara. Sayang. Oh, here's a little story for you. Let's sit right down and talk it through. You found a little love and give it back again. Is it supposed to be this hard? 'Cause you're tired of sitting here on your own. Yeah, you're tired of the feeling that you need someone. You found your peace no matter where you are. You will find happiness somewhere. You will make it back out there. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dream's been put on hold, the story of a life starts to unfold. Many lessons learned, but you still get burned. Grabe, ang ganda ng kulay nung tubig nila dito, no? Sky blue. Basta, sobrang iba yung pagka-blue niya. Ilang minutes pa natin tatakbuhin. Meron pa tayong 30 minutes, no? Ganda. Wala, di ko nakita kanina yan, Ang ganda, par. Masarap mag-ride ng solo kasi wala kang iniisip na inaantay ba, di ba? Yung iniisip mo lang yung sarili mo lang,
na maging safe ka. So marami nang dumadaan dito sa Quezon Road. Kapag ka lang pala may bagyo, sarado siya. Meron pang masarap tigilan dito eh, yung bagong, yung tulay, afternoon tulay. Laki ng sapatos ko kasi hindi nagkakasya sa ship niya. Ayan o. O hindi lang ako sanay. Tingin ko baka di lang ako sanay. So ito yung nag-landslide. Palagpasin natin tong kotse para tuloy-tuloy tayo at hindi mabitin. Honda Rebel dinala sa trail. Aray ko. Oh my god, where's my salamin? Una na ako. So yun yung landslide pala, nasira. Ganda ng mga ano dito, falls oh. Kabok. Kailangan ko malubricant yung kadena nito. Maingay. Parang yung kabila, ginagawan din nila ng daan. Tama ba? Para saan kung sakali? O tinitibag nila yung gilid-gilid. Masarap lang talaga dumaan dito sa Quezon Road kapag nakasasakyan or nakamotor ka kaysa sa Marcos Highway. Marcos Highway kasi long cut, diba? Eh dito, ma-shortcut dito. Yun nga lang, maraming mga landslides kapag masama ang panahon. Ganda dito paro. What happened here? Banggaan? Grabe naman dito sa Quezon Road. Nakakatawa naman, ang daming ganyan Lalo ngayon kasi magdi-December na, 'di ba? November, December 'yan. Medyo ang panahon natin tag-ulan, kumbaga. Naglilinis si kuya ng ng sibuyas. Road works ahead. So mayroon na naman landslide ba? Ito pala. So kalahati na lang yung gas ko. So kanina kagabi binigay kasi ito nung may-ari sa akin, full tank. So dinagdagan ko lang, nag-top up lang ako ng parang 250 ba? 280. Parang ganon. Tapos kanina nagpa-gasolina ako ng 380. So magkakano na? Almost 700, 800 kamo na. Kalahati na siya ngayon. So kailangan ko magpa-gasolina sa may Baguio. Siguro ang magiging gasolina natin dito mga balikan mga 1,500 to 2,000 pesos. Okay lang. Nag-enjoy naman tayo, na-experience natin magmotor ng big bike. Pero masarap siya gamitin itong Rebel, kasi relax nga yung upo mo. Yun nga lang talaga, since hindi tayo sanay, nakakangalay. Grabe, daming screen para hindi mag-landslide.
may ginagawa pala dito. Kaya pala. So ito yung magpapatraffic at nilalagyan nila ng ano to, landslide breaker, para kapag ka nag landslide babagsak lang doon. Okay, makes sense. Lapit na tayo. So ongoing pa rin yung pagkagawa nila noon, yung tunnel. Para siyang yung nasa Marcos Highway. Dami. Dami nila. Sheesh, grabe ang haba ng traffic dito, mga pauwi. Pero doon lang naman ang traffic, hindi naman totally ano, yun lang naman ang ginagawa. Tapos doon sa isang landslide pala, kung magkakakumpul-kumpul doon, yun lang. Oh, lakas ng magbabike oh. Haba par, hanggang doon na. Hindi man tayo maka-overtake dito. Alright, dito na tayo sa may Lion's Head. Oh my god, wala nang parkingan ng motor dito. Ginagawa din pala nila yung Lion's Head. Ayun o. So di na tayo titigil, diretso na tayo. Gusto ko sanang ano magpicture pero wala na dito na tayo. Eto, exciting to para sa akin kasi matatarik dito tapos banu ako mag clutch, diba? Good luck sa akin. Nasa segunda ako, bahala na. Dito may matarik dito, alam ko Woo! Ganda ng bundok dito. My god. Sinulit ko na yung pagkakyat dito kasi hindi ako pinapayagan ni Mrs. mag-rides. Hi. So since meron tayong event sa LU, and inikot ko na muna tong Baguio, tas baba tayo ng La Union maya maya. So siguro mga 3 oras din yon, or 1.5 or 2 oras ka muna, depende sa tigil natin syempre. Lamig na, sarap. Kayang-kaya ko naman pala mag-clutch Kala ko naman hindi ako makaka-akyati. And welcome to Baguio. Andito na tayo sa Baguio, mga kabolay. And hanap lang tayo ng pwede nating tigilan kasi ang oras natin ay 12:12 ng tanghali. Tirik na tirik, pero malamig dito sa Baguio. Ito lang yung kagandahan kapag ka nag-ride ka sa Cordillera. Kahit gaano kainit, ramdam mo yung simoy ng hangin na malamig. Kikita nyo na ba yung mga kabahayan na yan na nagpapatunay na nandito na tayo sa Baguio? Sayang hindi nagre-reply yung tropa natin dito, si JP, si Boss JP, no? Kitain sana natin Ang tinatakbo na natin ay 268 minus 5. Yun. Kasi yung 5, mayroon pa akong pinuntahan na 5 kilometers So 265 kamo na.
Mga 270. Manila, Baguio. Cainta pala. Cainta to Baguio. Welcome to Baguio. Tanong tayo. Chip, papunta po ng Burham Park. Papunta ng Burham Park. Ito lang, diretso. Salamat po. Oh, medyo traffic lang pala. Hindi ko kabisado. Nakailang punta na ako ng Baguio, pero hindi ko pa rin kabisado kung nasaan yung Burham Park, saan yung SM Baguio. Medyo traffic dito ah. Medyo maluwag-luwag pa dito ngayon, no? Kumpara mo kapag peak season, Diyos ko po. Wala kang pupwestuhan, lahat traffic. Ikot tayo dito sa may Burham Park. Pero yun nga, mukhang hindi naman din tayo makakapag-parking dahil wala nga pala akong pag-iiwanan ng bag ko, no? Eh mabigat yung bag ko kung iikot-ikot tayo dito, medyo hassle. Yan, ikutin lang muna natin to. Yan, siguro tigil tayo somewhere kung saan pwede. Medyo may distansya rin kasi ata dito ang Camp John Hay. Doon sana maganda tumambay, sa may gilid-gilid lang niya. Pero sobrang daming tao ngayon. Transient house condo. Uy, te. Wala yung tropa natin dito, wala tayong mapuntahan eh. In 500 meters, turn left after Paladin Hotel onto Carino Street. Alright. Lamig. Sarap dito. Pwede pala si Vito dun, oh. Anak ko. Head northeast on Shannon Street toward Orchidarium Road. Hanggang dito na lang ang vlog natin. Ayan. Hindi ko na kayo maiikot kasi mabigat kasi yung bag ko eh. Makakapaglakad-lakad muna sana tayo. Uy, astig ni kuya. Bah! Ayan, dito daw. In 200 meters, turn right onto Queen of Peace Road. Right. Head north on Quezon Road toward Bawing, Baguio Road, Nagilian Road, then turn right after Tuscany Basic Urban Stay. So yun mga kaibigan, dito na natin tatapusin yung video natin. Ayan, road trip to Baguio, no, ng naka big bike. Di ko na kayo maiikot kasi sobrang bigat talaga ng bag ko. Ayan, no, 9 kilos yan, no, 9.5 kilos. And yun, pahinga lang din ako saglit dito sa Baguio. Tapos pupunta na tayo ng San Fernando, La Union. At doon talaga yung destination natin. Nag-segway lang ako dito. Alright, maraming salamat sa mga nanood at sa mga umabot hanggang dulo. Please like, comment, and subscribe sa YouTube, and sa Facebook naman, like and share, follow. Yan, maraming salamat mga kabolay. Peace out. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new